Sobrang higpit ng gobyerno dito sa India and isa to sa dahilan kung bakit hindi pa kami makauwi ng Pilipinas mga te. Kaya for today's video, i-share ko sa inyo yan. So bababa kami ngayon nila Pavan kasi maglalakad-lakad lang sana kami mga te. Ayun pala, Republic Day pala ngayon. So ano yung Republic Day? Ito yung araw kung saan naging Republic na yung India. Dahil nung nagkaroon sila ng independence from Britishers, British? Ano ba yan? Hirap na hirap. Fina-follow nila yung constitution pa rin ng British, but this day nagkaroon sila ng sarili nilang constitution, naging sovereign at saka democratic democratic republic. Ang bongga sila. So yung power is nagmumula na sa people, hindi na sa mga king ganon or foreign government. Kaya sineselebrate nila tong araw na to. Tapos tawang-tawa ako sa sarili ko kasi akala ko maglalakad-lakad lang kami, tapos may ganon pala. Hindi rin alam ni Pavan na ngayon yung araw na yun. Ayun, naka-medyas pa ako habang nakatsinelas kasi ang lamig, diba? Bongga. Tapos ayun pala, may pa-event sila dito. And then yung mga tao, nakabihis talaga sila ng bongga. Ako nakapambahay tapos kakagising lang namin. But anyway, commercial muna tayo kasi may i-recommend ako sa inyo na K-drama na sobrang kilig na kilig ako at tuwang-tuwa ako. Itong Can't This Love Be Translated. Tapos ko na yan, papakita ko lang sa inyo kasi kilig na kilig talaga ako. Like to the point, ano ba yun? Bakit may pepe dyan? To the point na pati yung mga interview nila, behind the scene, pinapanood ko na sa sobrang na-addict ako sa K-drama na to. Available pala to siya sa Lukluk. I-download nyo na sa App Store and Play Store lang siya. Anyway, so going back, i-share ko na sa inyo kung bakit hindi kami makauwi or nahihirapan kami makauwi. Dahil again to sa passport ni Hiraya. Nung nakaraan pa namin in-apply, ilang buwan na, magdadalawang buwan na or 2 buwan na yata. Hindi na ito reklamo vlog mga te, kundi sharing of our experience na lang. Kasi naiintindihan ko naman and trinay our best na namin para mapadali or mapabilis lahat ng application namin dun sa passport ni Hiraya. And wala, protocol daw talaga nila na ganito. Kaya ganito din katagal, Diyos ko po. So tinanggap ko na lang talaga na madedelay and go with the flow na lang talaga ako sa process nila. And gusto ko na lang rin i-share para din sa mga Filipina na mayroong Filipina-Indian baby na gusto din mag-apply ng Indian passport dito sa India. Baka ma-experience nyo rin. So ayun, para meron din kayong kaunting knowledge, di ba? May nadagdag ako or may na-embag naman ako sa buhay nyo. So ang nangyari kasi nga, di ba, nag-apply kami ng passport ni Hiraya dahil Indian passport siya. And ang reason kung bakit in-Indian passport namin si Hiraya kasi may mga pamana yung pamilya ni Pavan. Ako wala naman ako masyadong papamana sa anak ko, no? Pero malay nyo, in the future, meron. Though may choice naman siya na mag-shift, basta kailangan i-give up niya lang yung Indian passport niya kasi bawal dual citizen kapag Indian ka. Anyway, andito rin pala yung aking father-in-law. Nandito din siya sa baba, nanonood ng mga programs nila dyan. Napag-desisyon na namin na mag-asawa, na mag-Indian passport na lang si Hiraya. And fault din namin sa part ko na hindi kami aware na dahil foreigner ako, mas mapapatagal yung proseso ng pagkuha niya ng passport, which is, kapag nag-Filipino passport pala kami, mukhang mas madali at mas mabilis sana. Sana ganun na lang muna yung ginawa ko kasi uwing-uwi na ako. Dahil nga hinahabol ko yung kapatid ko, pasampa na ng barko, tapos yung lola ko magbe-birthday, mga ganun. O diba, ang daming commercial. Anyway, going back na nga tayo sa kwento ko. Hindi namin in-expect na ganito pala katagal bawal si Hiraya mag-apply ng express na passport application. Kailangan ordinary siya or normal. And yung passport ko dadaan pa sa MEA, which is yung Ministry of External Affairs para sa checking, and then dadaan pa ng FRRO, and dadaan pa din daw ng Philippine Embassy para i-confirm na legal ako, wala akong mga record or something, basta mga ganon. Kaya siya napatagal or kaya siya tumanggal na hanggang ngayon wala pa rin. Nag-reach out na kami sa mga kakilala ni Pavan na may connection sa government or something to try lang naman, pero wala din silang magagawa kasi protocol nga daw iyon. Alam niyo na, para sobrang desperate ko na mapabilis dahil nga gusto ko nang umuwi. And ito ako ngayon, nag-give up na ako na wala pa rin talaga yung passport niya. At maghintay na nga lang talaga ng normal na proseso. So siguro masasuggest ko sa mga Filipina-Indian couple dyan na may baby and balak nyo gawing Indian passport yung inyong anak. Kung meron kayong plano na travel, agahan nyo yung pag-a-apply kasi matagal talaga siya. Hindi siya katulad nung ina-expect namin, akala namin few weeks lang, nandyan na. Or nung una nga akala namin, parang
sa isang linggo lang ay makukuha na namin, parang katulad sa Pinas na alam mo yun, para 7 days ganyan, express 14 days, pero hindi, inabot na kami ng magdadalawang buwan o 2 buwan na. And until now hindi namin alam kung kailan pa dadating yung passport niya. Tumawag na rin kami sa kanilang passport office, tumawag na rin kami sa FRRO, nag-email na kami, nag-tweet na si Pavan, lahat na ginawa namin para magkaroon kami ng update kung kailan ba dadating yung passport niya. Pero wala talaga. Hindi nila masasabi, maghintay lang daw kami kasi ayun nga, ginagawa nila yung kanilang normal protocol and procedure. Dahil again, foreigner ako. Pero wala akong problema sa aking visa. Legal ako dito. Hindi pa expired yung aking visa. Kakarenew ko lang and all. Hindi ako nag-overstay. Wala rin akong bad record sa kung saan. It's just that matagalan talaga ang proseso. Kung may ganun kayong problema, ibang case naman yun siguro. Baka mas mapatagal o kailangan nyo munang ayusin. Kaya confident naman kami na dadating yung passport niya. Hindi nga lang namin alam kung kailan, Diyos ko po. And ang reason behind it kung bakit ganito daw sila kahigpit, kasi maraming mga foreigner na pumupunta dito sa India na, alam mo yun, human trafficking, tapos merong parang hindi naman legal yung kasal, may mga baby daw dito na nilalabas ng bansa, ayun nga again for human trafficking. Maraming mga ganong cases daw dito, kaya mahigpit daw talaga sila. And explain naman din sa amin na mabuti dun sa passport office kung ba nagbubalok-baloktok na yung dila ko, mga te. Anyway, in-explain naman mabuti sa amin dun sa passport office na tumawag kami na ayun nga yung mga reasons kung bakit nga natatagalan. Kaya patience is a virtue. And dahil wala naman kaming choice, ayan, tinatawa-tawa ko na lang, tsaka tanggap ko na. Meron pala mga performance dito, ayan si kuya, security guard yan siya dito. Kumanta siya, tapos may mga bata pa mamaya na magpa-perform sa sayaw. Papakita ko din yun sa inyo. Mag-ikot-ikot muna kami dito kasi marami pagkain, pero gusto ko mag-diet. Tapos yung asawa ko, yaya ng yaya, kain daw ako. Kung ano-ano yung inaalok sa akin, nagda-diet yung tao. Charot. Hindi naman ako seryosong nagda-diet. Medyo nagbabawas lang ako ng kain, ganun. Para hindi na ako lalong lumobo pa. Pero lagi akong gutom. Kaya ayun si Pawan, gutom ka, ayan, kain ka. Diyos ko po. Gusto mong magpigil ng kain, tapos may asawa kong ganito. Pero nag-success siya, mga te, kasi kumain ako. Pero naghati lang kami ng father-in-law ko. Ang galing yung mga food, nilagyan nila ng mga food coloring dyan para magmukha siyang Indian flag. Yung mga siniserve nila mostly mga normal na breakfast food ng Indians at saka mga snacks like ano ba yung mga tiki, tapos idli, meron din mga pancake din dyan. Western naman, tapos mga omelette. Kasi dito sa amin marami nakatira na foreigner, so the more option, the happier. Tapos ayun, ang cute ng cake, diba? Parang Indian flag din. Bumaba na rin yung aking mother-in-law kasi nagtitingin siya dyan kung anong mga program. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-share kami ng aking father-in-law, aloo tikki, my favorite. Sobrang sarap niyan. Dapat itry nyo yan kapag nandito kayo sa India. Meanwhile, yung anak ko, ayan, nakatulog na siya, te. Tapos nakita ko ang aking brother-in-law, ayan. Hindi pa namin siya nakilala kasi ang layo. Naka-zoom lang yung camera ko. Tumatakbo-takbo siya dyan. At tag-exercise. At ito kami, kumakain. Food is life, diba? And ayun lang naman, after that, bumalik na kami sa bahay. Hindi ko alam kung kailan kami makakauwi ng Pilipinas. Sana ngayong February, makauwi na kami, te. Kasi namimiss ko na yung pamilya ko. Gusto ko na rin ipakita sa kanila si Hiraya. Ayan, nag-take away pala kami ng, Gajar ka halva. Indian dessert yan siya na sikat sa India kapag winter. Ayun lang, bye-bye. Thank you for watching.